Hi guys, it's me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. And today's video, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol kay Pinay Girl at kay Maria Lassen, kung ano nga ba ang relasyon namin bilang magkapatid, no? Kami talaga ay matulungin sa pamilya, kaming dalawa. Halos kami lang dalawa ang tumutulong sa magulang namin dahil nga yung iba naming kapatid ay naiintindihan namin, walang trabaho na sa probinsya, may mga anak at financial problem din po talaga. Kaya masaya po ako nung nakarating ako ng Amerika, nakapagtrabaho ako, at least nakatulong na din ako sa pamilya. Yung kapatid ko naman si Maria Lassen, yes, tumutulong talaga yan sa pamilya, sa magulang namin. Kasi nga, maawain talaga kami pagdating sa pamilya. Nasabi ko na po yan sa mga latest video ko. When it comes family, parents, grabe po talaga yung sister ko din. Halos pari-pariho po kami kung tumulong sa magulang. Gusto kong ikwento kung paano kami bilang magkapatid, no? Wala po kaming inggitan, awayan. Masaya po kami sa buhay na meron ako at meron siya. Marami po kasi ang nag-message, private message talaga sa akin. Ito ay noon pa hindi ko pinapansin, no? Ngayon ay gusto kong ipaliwanag ang totoo tungkol sa aming magkapatid. Marami talagang nagsasabi na ako daw naiinggit sa mismo kong kapatid. Sa totoo lang talaga, ayaw ko na sanang magpaliwanag pa dahil wala naman dapat akong ipaliwanag. Nasa kanila na po yan kung ano ang kanilang iniisip at sasabihin sa akin dahil hindi naman natin mapiplease yung tao kung gugustuhin kanila or hindi. Ang masasabi ko lang, wag po kayong basta magsalita sa isang tao dahil hindi nyo po alam na nakakasakit na po kayo ng damdamin. At alamin nyo muna ang totoo, kung totoo nga ba ang sinasabi nyo tungkol sa akin. Syempre, bilang magkapatid, hindi naman dapat kailangan mag-inggitan kayo, no? Kaming dalawa ni Maria Lassen, masaya na po kami kung ano man ang meron sa amin. Sorry guys, continue po tayo. Kanina nasa gas station pa po kami ni Habi kaya't maingay. Ngayon nakauwi na po kami ng bahay. Nasa labas pa ako ng apartment at sa sasakyan. Gusto kong ipagpatuloy ang ating kwento, no? Ang sinabi naman nila doon na naiinggit daw ako kay Maria Lassen, lalo na't may bahay na daw sa Australia. Ako din daw gusto magkaroon ng bahay sa Amerika. Kinagaya ko daw siya at nagpa-vlog na ako ngayon. Ginagamit ko yung sister ko upang ako'y sumikat. Halos lahat po yun ang napabasa ko talaga. Lahat naman tayo may pangarap sa buhay. Kung nag-vlog man ako, syempre buhay ko itong binablog ko at na-inspired ako sa sister ko. Guys, hindi naman masama kung mag-vlog tayo. Importante meron tayong sariling content. Hindi porket nag-vlog ka ay gumagaya ka na agad. Lahat tayo ay pwedeng mag-vlog dito sa social media. Nasa inyo po yun. Ako kasi simula nang dumating ako dito sa USA, doon ko po talaga natutunan mag-vlog. Kasi nga, malungkot ang buhay dito. After trabaho, nasa bahay ka lang. So ako naman ay gumawa ako ng paraan upang mapasaya ko ang aking sarili, no? Mahirap po malayo sa pamilya at anak. Kung narelate nyo lang talaga ang karanasan ko dito, nung simula nang dumating ako sa USA, grabe napakalungkot. Gusto ko man umuwi sa Pinas pero hindi ko magawa nang dahil nga merong mga proseso, hindi mo basta magagawa. Yung iba dito na nandito din, syempre relate din po sila sa nararamdaman ko. Ito talaga nasa isip ko, no? Bakit kaya yung iba magagalit kapag mabanggit ko yung pangalan ni Maria Lassen, sasabihin agad nila na iwasan mo ngang banggitin si Maria Lassen, gagawa ka ng sarili mong content, which is gumagawa naman ako ng sarili kong content, no? Hindi din talaga maiwasan na mabanggit ko yung pangalan ng kapatid ko, nagbahagi ako ng kwento ng buhay namin, kasi nga proud din po ako na kung ano man ang narating niya ngayon. So, bilang kapatid niya, syempre, kahit banggitin ko man siya,
wala namang problema. Lahat naman tayo ay may mga kapatid. Hindi din tayo perfecto. May mga kapatid na nag-aaway. Ganon din kami ni Maria Lasin, nag-aaway kami. Pero hindi kami nagsisiraan at hindi na nag-uusap talaga forever. Pero naaayos lang talaga namin kahit mag-away kami. Then kinabukasan okay na. So ganon lamang. Ngayon na nag-matured na tayo at nagkaedad, iniwasan ko na talaga yung pakikipag-away. Ang hirap na the end of the day magkapatid pa rin kayo. Noon yun, nung mga bata pa tayo, away ng away. Siyempre, wala pa tayo sa ating eksaktong edad. So, lagi talagang mag-aaway, lalo na babae. Sus ko, kami marami kayong magkakapatid. Noon, away ng away, walang pakialaman sa buhay. Ngayon na may mga anak na, syempre focus talaga sa pamilya. So, wala na, ayoko na din. Noon lang yun, maldita ako na lagi ako nagipag-away kay Maria Lasin. Sa ngayon ay wala na, bata pa yun kami. Matanda na kami ngayon guys. Pero wala kaming inggitan na, uy meron yung sasakyan ng kapatid ko, may bahay. Wala po talaga. Guys, sobrang dilim na dito sa loob ng sasakyan, no? Kasi nga 9 PM na nakauwi kami ni Habi. May binili lang kami. Kailangan kong pumasok sa loob para makita yung mukha ko. Dito ako sa loob. Sobrang dilim. So, papasok ako sa loob para pagpatuloy natin ang kwento. 9 PM na dito sa Washington. Okay. Nagmamarates pa ako dito sa sasakyan ni Habi. Ngayon maliwanag na. Nasa loob na ako ng bahay. Sa buhay natin, iwan ko kung ganito din ang isip nyo. Lahat tayo ay merong inggit, insecure. Yes, ako meron. Iwan ko sa iba kung meron sila. Para sa akin, yung insecurity na meron tayo ay tayo lang nakakaalam, no? At walang ibang nakaalam dahil sarili lang natin ang nakakaalam talaga. Yung inggit naman, which is hindi naman matatawag na inggit talaga ka sa isang tao, no? Kapag makita mo kasi na meron siya na nawala ka, masasabi mo din sa sarili mo na, ay, magtatrabaho din ako, ay, magsisipag ako para maabot ko din yung pangarap ko. Hindi na inggit na galit ka. Siyempre, ginawan mo ng inspiration yung buhay mo. Ako din sa kay Maria Lasin, sinasabi ko palagi sa kanya, happy ako nagkaroon ka ng bahay, sana ako din. Hindi ibig sabihin na inggit ako, kaya gusto ko din magkabahay. Lahat tayo may mga pangarap sa buhay, low. Kahit sino naman siguro ay mangarap talaga magkaroon ng bahay, magkapera, pero kailangan din natin magsipag at syempre magdasal at sana matupad din natin ang ating mga pangarap. Yun po, hindi pwede na hindi ka magtrabaho, nakaupo ka lang, walang mangyayari. Kaya yung iba na sobrang sipag, proud po talaga ako sa mga masisipag din, kaya natupad din nila kanilang pangarap, pero yung iba, kapag matupad mo pala yung pangarap mo, sasabihin ka na din na mayabang. Hindi naman yun matawag na mayabang para sa akin. Kasi pinagsikapan mo naman yun. Katulad ko din, nagsipag ako sa trabaho. Para sa future, no? Aside sa tumulong ka sa pamilya. So, ang hirap din talaga mag-ipon. Lalo na pinagsikapan mo. Then, maluloko ka lang at mawawala lahat ng ipon mo. Hindi po talaga madali. Ako ay nagpakatatag lang ako sa buhay. Kailangan kong maging strong guys at ayaw kong makikita ng ibang tao malungkot ako at yun, gusto kong maging matibay talaga kasi nga yun ang aking lakas. Kasi kung mawawala po yung tibay, mawawala po yung lakas ng loob ko. Kung may nangyayari man sa buhay mo, babangon, magtrabaho, mag-ipon uli. So, ganun talaga ang buhay. Minsan, happy, minsan malungkot. Hindi lahat ng araw ay masaya tayo. Minsan talaga, iniwasan ko nang sagutin itong mga tanong na galing sa basher.
at ini-ignore ko na, no. Sinagot ko lang talaga ngayon kasi paulit-ulit na lang talaga sila nag-message sa akin na iba ka kay Maria Lasin, ano yung personality mo, ayaw namin si Maria Lasin, simple, humble, yung sinasabi nila kung manamit daw ako, ibang-iba, ang daming sinasabi. Gusto talaga nila na magkapareho kami ng personality ng kapatid ko. Sinasabi ko sa inyo, magkaiba po kami ng personality. Naiintindihan ko naman yung ibang subscriber or taga-suporta ni Maria Lasin na kung makikita man nila kung ganito manood, magsalita, at sayaw ng sayaw. Then, yung sister ko, sobrang simple lamang. Siyempre, masasabi nila na ganito ang ugali ko, pero hindi naman nakabase sa panunood mo or pananalita. Ay, masamang ugali ka na. Hindi nyo lang talaga kilala yung tao, pero ginajudge nyo na talaga agad-agad. Pero, okay lang yun kasi nga, hindi naman talaga nyo nakilala ako pa. So, kilalanin nyo muna si Pinay Girl. Pero kung makilala nyo ako, friendly ako guys ng pagkatao. Parang, ano ako sa mga tao, yung nakikipag-usap, lumalabas. Ganun po kasi ako noon pa. Then, yung kapatid ko naman si Maria Lasin ay sa loob lang yan ng bahay, tahimik. Ako kasi madaldal talaga at maraming kaibigan sa Pilipinas, nagiinuman. Yun po ang buhay ko noon. Kaya ganito po talaga ako. Hindi naman pwede baguhin ko yung personality ko para maging katulad ako ng sister ko. Ang importante ay hindi masama ang ugali mo. So, yun po ang pinaka mahalaga. Yung si Maria Lasing, hindi naman siya ganun talaga noon na tahimik lang. Madaldal naman yan. Yung personality lang niya ay seryoso sa buhay talaga. Kaya mas matured pa talaga siya kung mag-isip sa akin. Kasi ako, palatawa ako at funny. Yun po ang aking personality. Nung nasa Pinas pa ako, hindi pa ako nag-vlog, wala pa ako sa Amerika. Yung mga kasama ko, kaibigan ko lang. Tapos, siyempre, mga madaldal. Tapos, may konting inuman. Ganun naman talagang buhay sa probinsya, no? Yun po, sinasabi ko ang totoo. Siyempre naman, huwag tayong magpretending sa buhay na, ay, sobrang bait ko. Gusto kong makita nyo kung ano ang nakikita nyong ugali. Ganon din ako sa personal. Yeah, ganon talaga. Iba-iba tayo ng ugali, no? At hindi porket magkapatid kayo ay dapat pareho na. Dapat simple ka lang. Simula din nang dumating ako dito, maraming nagbago talaga sa sarili ko. Dati ayaw ko pumupunta sa nature. Ngayon gusto ko na talagang mag-nature, yung peaceful ang buhay, at ayaw ko na ng maingay. Siyempre ako noon halos sa barkada talaga, ayoko ng mga tahimik-tahimik na buhay. Pero pagdating ko dito ay nabago po lahat. Gusto ko na lang talaga pupunta-punta sa nature, nakapagbigay sa akin ng saya, no? Yun po talaga ang nabago sa aking sarili ngayon. At gusto ko na ng tahimik, ayoko na makipag-away, ganun. Pero, nasa basher na po yan. Kung babash pa rin kayo, yes, patuloy lang po. Wala pong problema. Guys, kailangan ko nang kumain. Nagugutom na ako. Malapit na mag 10 p.m. So, tomorrow, work na naman si Pinay Girl. So, day off is over na. Dito naman tayo mag-vlog sa bahay. So, makapag-vlog lang ako sa nature kapag may day off. Pag trabaho talaga, magchika-chika tayo dito sa bahay ko. Yan na lang ang time ko kasi nga priority muna ang ating trabaho for now, guys. Para sa mga bayarin, bills, lahat. Yan naman talaga kaya tayo nagtatrabaho, no? Yeah. So, that's all for today, everybody. And thank you for watching me and sa pakikinig din. And this is me, Pinay Girl. Bye, guys!